Welcome to Love Lines. Good morning Philippines and hello world. Araw na linggo. Kaya tara simba tayo. Unang linggo ng taon, unang linggo ng buwan ng Enero. It's a Sunday morning. OTD for the day. Yan. Ito ba? Uy, ito lang itong aking favorite fruit. Bunga. Okay, ang ganda ng langit. Christian story na. Coronation of the Blessed Virgin Mary, Queen of Israel. To you we cry, O God, and strength of faith. To you we present up our sighs, mourning and weeping, God. Sa pagbubukas namin ng buwan ng Biblia ngayong taong 2026, nagpapasalamat kami sa iyong presensya sa amin at binibigyan kami ng pagkakataon ipagdiwang ang iyong salita na nakasaad sa banal na kasulatan. Reverendo Padre Tomas Flores. Tumayo na po ang lahat at sumabay sa pagpunal na amin. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Pasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga Efeso. Para sa lahat ng tao. Ang mga pantas na mula sa silangan ay kumakatawan sa mga gentil at kasama tayo doon sa mga tinuturing na gentil. Pag sinabing gentil na Diyos, hindi Hudyo. Simbolo sa iyong pagiging hari. Pero ibang klase ng hari siya. Siya yung hari na hindi pinaglilingkuran. Kundi hari na naglilingkod sa kanyang bayan. Kung paano sinabi ni Jesus na malito ako sa dito, hindi para paglingkuran, kundi para paglingkod. Sa sutulan na handa sa iyala ang kanyang sariling buhay para sa ating kaligtasan. Ang insenso naman ay sumisimbolo sa kanyang pagkalos. Christ's divinity that only worship. Siya ang paring nangunguna sa ating pagsamba at paglingkod sa Diyos. At yung ina naman ay sumisimbolo sa kanyang paghihirap at kamatayan. Ginagamit ang mira sa paghahanda sa labis ng isang tao ng buhay. Ang sa mga pantas para matagpuan ng sarili ni Jesus ay sumisimbolo naman sa imanan ng Diyos na sumusubaybay at umangabay sa ating pagtungo sa Kristo. The Star of Bethlehem
serves as a powerful symbol of divine guidance, leading those who seek the truth to Christ. It encourages us believers to look for God's light in our lives and to follow it, even when the path is uncertain or requires a significant journey. I'd like to end by singing this song, Christ be our light. Let it be our prayer too. Asking Christ to be our light. Longing for light, we wait in darkness. Longing for truth, we turn to you. Make us your own, your holy people, light for the world to see. Christ be our light, shine in us, shine through the darkness. Christ be our light, shine in your church. Gather to them, many the needs, many the people, many the hearts that yearn to belong. Let us be servants to one another, making your kingdom come. Christ be our light. Shine in us, shine through the darkness. Christ be our light. National Bible Month. Kanina, ginawa yung Bible Improvement Ceremony sa ating kapilya. Inculcating us the desire to feed on the Word of God. Alam nyo, tayo mga Katoliko, hindi tayo masyadong ilaw sa ating dapat. Ang salita ng Diyos ay ilaw sa ating daraanan. Kapag tayo may ilaw sa ating daraanan, hindi tayo maligaw. Ang salita ng Diyos ay pagkaibig. Kung paano ang isang bata, tatanungin natin ang bata, paano mo pinalaman yung anak ko? Hindi lang sasabihin ng nanay o tatay, pinakaalam ko yung tama ka rin o yung mga masasarap pagkain. Pinakaalam ng mga anak sa pamamagitan ng kanyang mga pamumuting pangaral. Yun ang lumulubog sa pagkatao ng mga anak. So it's not just physical food or material food, but more importantly, yung salita ng magulang na binibigay niya, ipinaaral niya sa kanyang mga anak. On this feast of Epiphany, let us ask for the grace that like the three Magi, we may have this relentless desire to seek for the light that leads us to Jesus, our Messiah. Sa ngalan ng Ama, January 13 sa Beach.
mula sa tulugan mo para pasasahin ang sarili ko. At sa habang may buhay, ang puso ko ay tanging sa iyo. Sana ay panagingan mo ang iyong pagmamahal ang biyaya mo. Sana ay panagingan mo ang iyong pagmamahal ang biyaya mo. Yay! Happy anniversary! Sana maraming taon ang maging sa buhay ng inyo ay maglilima kasama ang mga sa buhay. Lalaki ang magpapala ng ating buong pagkakas. Pagkakali kayo ang magpapalinis sa mga at anak at Espiritu Santo. Amen. Ay, ako din. Ano yung chocolate sa bahay? Hindi. Sister. Sabay ganun. Ayun o. Right. Araw ngayon, 12 days of Christmas, kaya lang itinaon nila ng Sunday yung celebration. So 11th day ngayon. Pero ang sineselebrate natin ay yung Epiphany of our Lord Jesus. Yung kanyang pagpapakita o manifestation. Yun yung gospel ngayon yung tungkol sa yun nga. Yung pagpunta ng tinatawag nilang mga wise men, the magi, na nagdala ng ginto sa mga nila. Yung ginto nagsisimbolo sa paghahari, yung kamangyan sa kanyang pagiging pari, at mira yung kanyang pagkamatay. So lahat yun nag-symbolize kung ano mangyayari at ang kanyang ginanap dito sa kanyang pagpunta, pagiging tao. Yan. And ano pa nga ba yun? Yun. Word for the day, Epiphany. And manifestation of our Lord Jesus Christ. Kagaya daw ng the National Bible month ngayon, nag-intro ng Bible kanina bago mag-start ang misa. And in-stress ni Father na bilang mga Katoliko, in-encourage tayo na magbasa ng Biblia. Kagaya daw ng isang bata. Paano yung bata pinalalaki ng magulang? Kailangan kasama sa paglaki, sa paghubog, sa pagbigay ng sustansya, kasama yung spiritual. Hindi lang pagkain, kasama na rin doon para lumaki yung anak na maayos, malusog sa physical, all aspects.
especially sa kanyang spiritual health. Kaya, yun nga, basta na tayo ng Bible palagi. May daily reading, so madali lang naman yun eh. Merong daily Bible guide. Kung tayo magbasa, pwede tayong bunga ng sarili natin program. Kasi laging may bago sa Bible, kahit matapos mo na yung Bible basahin from cover to cover. Laging may bago. Laging mayroon kang bagong inspiration or interpretation or whenever you do a reflection pag nagbasa ka. Okay. So, happy birthday sa mga birthday celebrants, anniversary celebrants, and God bless us all. Shout out to my love stars, sa aking pamilya, by affinity, by consanguinity, and my brothers and sisters in faith, aking mga super love stars, channel members, subscribers, super senders. Thank you so much for your support. God bless you all, and I'll see you in the next one. And I'm home. May nakalimutan pala akong sabihin kanina. Yung Bible, ang salita ng Diyos, kiniskas ni Father nasa homily. Ang salita ng Diyos ang maging pagkain, maging gabay, maging ilaw natin sa pang-araw-araw nating pamumuhay. So, we feed our body, we feed our spirit. And ang salita ng Diyos bilang ilaw, dahil ang ating Panginoon ng ilaw ang buhay. The way, the truth, yan. Ang katotohanan, di ba? So, nawa daw ang salita ng Diyos, bawat pagbabasa natin, yung ng Bible, maliwanagan ang ating mga landas, ating mga isipan sa araw-araw, sa paggawa ng ating mga obligasyon at lahat ng ating mga gagawin, maging guide natin. Anyway, so that's faith, alright? Patatagin natin ang ating pananampalataya bilang mga Kristiyanong Katoliko. Magbasa tayo, hindi lang kada Sunday na naririnig natin ang salita ng Diyos. So, dapat sana, dahil Bible month ngayon, umpisahan na natin na magbasa araw-araw. Okay. So, that's all. Once again, thank you so much for watching. Have a good day and God bless. And don't forget that God loves you and God's beautiful creation. God bless you all. Namah. So that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is Love Lines. Have a good day and God bless.